Maraming bashers na ang umarangkada ngayon na inangkin niya ang unang kwarto, malaking kwarto na para kay Dangdang. Sabi ng karamihan, bakit kinuha, bakit pinili ni Laika ang kwarto para kay Dangdang? Para yun kay Dangdang at sa kanyang tatlong mga anak. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-usapan, please don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-idol, ating pag-usapan na grabe yung umaarangkada ngayong mga bashers ni Laika punto por punto simula't pinili niya ang kwarto nito. At bakit kay Laika ibinigay ang 200,000 pesos? Ano ang masasabi niyo po dun mga ka-daddy's Frankie? Please comment section na below. So alam naman natin mga ka-idol na si Laika lang ang pinagkatiwalaan ni Tate Rodolfo at para kay Laika punto por punto. Dahil kahit ito'y may asawa na pero nandun pa rin siya kay Tate Rodolfo na sabi ng karamihan nasaan ang asawa niya, bakit hindi siya kinukuha. So nakakadisturbo daw si Laika sa pamilya ni Dangdang at ni Tate Rodolfo punto por punto. Anong masasabi niyo po dun mga ka-idol? Kasi sa ngayon mga ka-idol, grabe umarangkada. Sabi pa nga ng iba, bakit kay Laika hindi kay Dangdang ang kwarto? Doon talaga sila mga ka-idol na inis at nagagalit kay Laika, mga supporters, followers ni Daddy Frankie, kung bakit na siya ang pumili. Dapat si Dangdang unang pumili, hindi si Laika. Dahil ang kwarto na yon, sabi ni Daddy Frankie, ay para kay Ate Dangdang. Ayan po mga ka-idol, sabi pa nga dito mga supporters, mga ka-idol, dapat silang si Dang ang priority. Kasi siya ang may tatlong anak at siya ang beneficiary. Si Laika at Lynn, bakta lang yan sa bahay nila. Bisita lang sa bahay nila. Well mga ka-idol, regarding po doon yes, nandun yung point na priority si Ate Dangdang ni Daddy Frankie at si Tate Rodolfo. Nandyan lang yan sila na yung kapatid, sulpot pa, ano lang yan bilang i-consider natin as bisita na lang dahil po may kanya-kanya na po silang pamilya. So ang point lang naman ni Kuya SMB mga ka-idol na ang kwarto po yun mga ka-idol para po yun sa lahat. Kahit po sino pwede pong matulog po dun sa main, sa pinakamalaking kwarto punto por punto. Dahil ang kwarto na po yung po, mga ka-idol, kahit sino po dun pwedeng matulog. Tama po dapat kay Dangdang ang kwarto kasi siya naman talagang tinulungan ni Daddy Frankie. Kaya Daddy Frankie, Dangdang, God bless po. Marami po talaga hindi pumapayag, disagree na doon matulog si Laika. Para po sa akin po natatawa po ako doon. Says na hindi ko nga alam kung anong pinaglalaban ng mga supporters din dito. So naunawaan ko ng binang point kasi ang point po nila dito, beneficiaries Ate Dangdang. Dapat daw si Ate Dangdang ang unang pumili. Nagtaka ng karamihan, bakit si Ate Laika ang unang pumili? Hindi si Dangdang. Ang gusto naman ni Daddy Frankie, ang malaking kwarto, yung po ang kay Dangdang. Bakit doon natutulog? At yun ang pinili ni Laika, punto por punto. Sabi pa nga dito, tama kay Dangdang ang malaking kwarto, di kay Laika. So marami pong mga ka-idol ngayon ang lumalabas na mga balita na mga nagkukuntanta regarding po doon na wag naman sa pagsamantalahin ni Laika si Dangdang, na alam naman natin si Dangdang hindi nagrereklamo at walang imik nito regarding po sa desisyon ng kanyang pamilya. Kasi alam naman natin Dangdang masunuring bata. Kahit ang ano lang niya, kontento na siya, saan siya matulog, siya nandun, okay lang, walang problema. But ang ginawa ni Laika na hakbang na sa pagpili ng kwarto, ito'y marami ang nainis at maraming nagalit. Dahil po si Laika ang naging beneficiary tuloy, hindi na si Dangdang, sabi ng karamihan.
Kaya nga andyan sila para maalagaan ng tate nila. Nagsakripisyo iwan ang asawa at ibang anak. Kasi kung si Dangdang lang mangyari, si Len ay temporary lang siya. Na yan ang sinasabi na kulang yan sa 100 ay biniro ni Daddy Frankie na 200 actually prank siya. Total talaga 100K. Sa kakagawa niya ng reaction nasisira ang pamilya. Ang una hiniling lang nila ay flooring at si Daddy Frankie ay nag-usa sa paggawa. Gusto lang nila mapagamot si Dangdang at tatay nila. Yun lang po ang mga ka-idol, ang mga na-share na mga information ng ating mga supporters sa reaction opinion niya regarding po doon. Kasi again, ulitin ko po dito, may sumang-ayon, walang problema na si Laika matulog doon sa malaking kwarto. May iba naman nagsasabi hindi pwede matulog doon kasi si Dangdang ang beneficiary nito. Dapat with common sense lang kay Laika na para kay Dangdang ang kwarto na iyon. Bakit siya ang una ang pumili? Dapat si Dangdang ang unang pumili nito. Sabi pa nga dito, dapat si Ate Dangdang unang pumili ng kwarto at dapat maluwang siya at higit sa lahat si Tate Rodolph ang magdesisyon sa lahat kasi siya ang ama, hindi si Laika at Linlin. Dapat dyan sila tumira dahil may sarili silang pamilya at kakanya-kanyang asawa sila. Tumira at pumunta na lang sila dyan kay Tate Rodolph kung kailangan sila at talagaan ng kanilang tatay dahil bilang anak yan ang obligasyon at sa mga magulang. Well mga ka-idol, so sila Laika at Len, sulpot-sulpot, minumonitor nila si tatay nilang medyo may edad na at of course si Ate Dangdang. So alam naman natin si Ate Dangdang na kailangan ng assistant. Kailangan ng may mag-assist, may mag-monitor nito punto por punto, lalong-lalo na sa pagpainom ng gamot. Alright? So yung po mga ka-idol, ang point ng karamihan na dapat hindi daw tumira doon. Pwede sulpot-sulpot, bisita. Monitor lang. Hindi pwedeng tumira doon. Si Linlen. So si Laika. When para sa akin po mga ka-idol, kung tumira man po doon si Laika, para sa akin, malaking impact po yun kay Ate Dangdang. Dahil po mamomonitor ni Laika ang kanyang kapatid ng maayos. Kasi magkasama sila sa isang bubong. Kaya lang, baka may panahon din na kung magkaayos si Laika at kanyang asawa at bumalik sa kanyang asawa, yun din ang mahirap po doon. Total, nandiyan naman si Linlin, monitor na lang din. Yun po mga ka-idol. And of course, Lilita, sabi pa nga iba, bakit dami niyong pinapakialaman? Pamilya sila, nagmamahalan kung anong gusto niya sa kwarto, wala na kayo doon. Sila nagkakaalam dahil kasi Laika ang nag-request kay Daddy Frankie. Ang pagpapahay kahit flooring man lang di makailibok sa safety. Anak niya dami niyang basher. Huwag muna sila pansinin kay Laika. Isa pa, 100K lang binigay ni Daddy Frankie kay Ate Len. Prank lang yung 200K. See? So yun po mga yun po mga ka-idol. Yung point ng ibang supporters na wag na lang pakialaman. Akin, di ba, nag-content ako kahapon na hayaan na lang yung paano yung arrangement ng bahay, yung arrangement ng buhay kung sino ang nasa loob. Bigyan natin sila doon ng privacy. Kasi silang nakakakilala kay Dangdang, silang nakakakilala yung magiging comfortable si Ate Dangdang. Okay? So yun na lang po. Importante dito is hindi na papabayaan si Dangdang ng kanyang pamilya punto por punto at hindi nila sinayang ang naitulong ni Daddy Frankie punto por punto. Yun lang po ang kailangan po doon. Para sa akin walang problema po yun kung si Dangdang pumunta man sa maliit na kwarto, si Dangdang pumunta man sa malaking kwarto, kasi ang purpose lang naman natin dito matulungan si Ate Dangdang at maibigay ang husto at tama na mas mabilis ang recovery nito punto por punto. And of course, Merceria, sabi pa iba, tama kay Dangdang ang kwarto ng 2 bintana. Actually, mga kailo na unawaan ko naman din po. Yung mga gustong talaga nila na si Ate Dangdang nandun. Kasi si Ate Dangdang man talaga ang beneficiary at saka si Tate Rodolph.
bakit si Laika pabida-bida daw? May mga opinion po kayo doon, please comment section below. So, siya, asawa niya, hindi dapat siya doon. Pwede siya bisita lang dyan, hindi sinika niya ang bahay. And of course, sabi naman iba, wag na inggitin 200,000 pambili po ng materialis kay Ate Dang, pinagkatiwala, wag kainggitan. Dapat kay Ate Dangdang talaga yung bahay na yan, dapat ilagay sa pangalan ni Dangdang ang bahay at may mga anak pa rin naman. So anyway mga ka-idol, kasi silang magkakapatid sa napapansin, nandun yung nagtutulungan. Ang mga kapatid niya gumagawa ng paraan para matulungan si Ate Dangdang. Oo, kahit magbigay na lang tayo ng limitasyon. Sa katulad po namin, katulad din po ninyo mga ka-idol, na lahat tayo may limitasyon. Regarding sa arrangement ng bahay, wag na natin silang pakialaman. Regarding kung anong mga dun sa loob ng bahay, wag na. Kasi nakikita ko naman po mga, para sa akin lang to na wala namang nagiging problema. Nagkakaroon lang po ng issue si Laika. Dahil mga sa kwarto po na yan, na para daw kay Dangdang, bakit napunta kay Laika? Agree pa ba kayo? Agree po ba kayo na si Laika ang matulog doon sa malaking kwarto at si Dangdang doon sa maliit na kwarto? Please comment section below. Para sa akin, walang problema kung si Dangdang matulog sa maliit na kwarto, malaking kwarto. Kasi sila Ate Dangdang kahit saan pwede siya matulog. Doon sa tatay niya, doon sa ate niya, doon sa kapatid niya, together, sa kanyang mga anak. Walang problema po doon. Sabi pa nga dito, si Laika ang nag-request kay Daddy Frankie na ipa-flooring ang bahay, na wag na nga kayo mag-isip ng kung ano-ano. Kapamilya naman sila, marunong magbigayan. Diba? Sabi ng ibang supporters. Kasi sa akin nakikita ko rin, okay din naman, walang problema. Nandun yung concern each other. May kooperasyon bawat isa. Why nag-imo, diba? Naghumingi ng tulong kanyang kapatid. Grabe yung emotion ang binigay, kasi nandoon yung pag-umiiral ang pagmamahal. Ang importante na bigyan ni Daddy Frankie ang gusto ng kaniyang pamilya ni Dangdang, at nabigyan naman ito at binigyan nila sila ng importante ang naitulong ni Daddy Frankie. Sila lang ang naitulungan ni Daddy Frankie. Nagpasalamat ito punto por punto na malaking impact na po ito. Malaking tulong na po ito para sa pamilya. Malaking tulong na ito para kay Ate Dangdang at kay Tate Rodolfo. Sabi pa nga niya ng kapatid, kung wala si si Daddy Frankie, hindi sila makakatira ng magandang bahay. Wala pang ang pintura maganda na, however kung pinturahan. And of course, according naman to Lolo, tama na ang dapat unang kwarto ay sa mag-inang Dangdang. Hindi pa tapos ang bahay, huwag unahan ng desisyon at kung kailan. Na-prank lang siya ni Daddy Frankie, huwag manghusga, panoorin ang buong video. Huwag sirain ang mabuting samahan ng magkakapatid. And of course, sabi ng mga ibang mga basher, sana huwag naman ganyan, malaking respeto ang mga bata yan, sana po. Sana Laika, huwag kang tumulad kay Ansing, malaki ang espalto ang pagmumuka. Isipin mo si Dangdang talagang beneficiary dyan, pero dahil hinaawa na rin sa iyo, kaya tinulungan ka. True, hindi ganun sila, huwag ninyong husgahan. Sa akin naman napapansin, wala namang problema, wala namang naging grounded si Laika. Sa kwarto lang talaga. Pwede naman doon magsabay matulog si Laika, magtabi si Laika, at saka si Ate Dangdang. Kasi si Ate Dangdang, kahit saan siya matulog doon Oo, kasi dati, kung sinong katabi kalaging katabi kapag pumupunta, ang mga kapatid ni Ate Dangdang, ang laging katabi ni Ate Dangdang ay ang kanyang mga kapatid. Ganon sila mag-concern mga kadadis Frankie sa kanilang kapatid. Ganon sila magmahal. Kung pinapabayaan nila si Dangdang, baka si Dangdang ganon din nangyari kay Oliver. Pero umiiral ang pagmamahal ng magkakapatid. Kaya yan si Ate Dana, kahit medyo hirap ang buhay, pero nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin mga kapatid. Kahit may kanya-kanyang asawa, hindi pa rin nakakalimutan. Gumagawa pa rin ng paraan ang magkakapatid na tulungan si Ate Dangdang. Sapat na po yun. While yung kwarto na kung saan matulog, hindi po yung grounded. Hindi po yung problema. Okay? Para kay Ate Dangdang. Kasi ang napapasamang katulad po nila, okay lang po yan matulog doon sa kahit saang kwarto. Ganun lang po doon mga ka-idol.
O lahat doon na kwarto pwede matulugan ni Ate Dangdang. Kahit sino pwede, kung sino pumunta doon ng pamilya ni Ate Dangdang, pwedeng matulog doon. Ganun lang po doon. Kasi sila wala akong nakikitang makasarili. Priority nila yung mga mas kailangan bigyan ng pansin na priority. Kalusugan, especially kay Ate Dangdang. At of course, sa oo nga po sabi pa nga dito, sa mga dapat po kay Dangdang yung malaking room kasi si Dangdang naman ang beneficiary, nakakagigil din eh. Sabi ng ibang beneficiary, ng ibang supporters, ako wag na stress sa Laika, kausapin na maayos. Huwag nyo pag-awayan. Mabait yan sila, hindi sila mapagsamantala. Diba? So hindi lang po si Kuya SMB ang nakaka-observe na gano'n sila. Marami rin po talagang mga ka-idol. Wala akong napapansin grounded doon mga ka-idol. Sana huwag yung bigyan ng issue si Laika. Kasi si Laika wala namang meeting, wala namang plan na ang kinin yung kwarto. Ngayon lang kasi medyo nagkaroon sila ng misunderstanding. Mas agree ako kung nandoon si Laika sa pamahay nila Dangdang at Tatay Rudolph. It's because mamay magmumonitor kay Dangdang. Lalo sa pag-inom ng gamot. At of course, kay Dangdang po dapat yung malaking kwarto kasi siya naman po ang beneficiary. Actually mga ka-idol, siguro mga 30% po na gusto talaga na doon mag-stay si Dangdang sa malaking kwarto. Na umalis doon si Laika. But sana huwag naman natin bigyan niyan to ng issue ang itong pamilya na to. Dahil wala naman ako nakikitang mali. Punto por punto. Tatlo po sila kinuhang beneficiary ni Daddy First. Sila po magpamilya, bahalang mag-decide kung magkasundo sila. Labas tayo dyan. Yung 200k na iniwan Daddy Frankie ay joke lang, 100k lang yun. And of course, binigyan Daddy Frankie para mabahay nila, hindi naman hingi. Dapat kay Ate Dangdang ang first room, hindi yung dalawang kapatid. Actually mga ka-idol, wala naman pong doon kung sample kung magsama-sama silang apat doon. Yung malaking kwarto para sa mga guest room. Kaya importante makatulog si Dangdang ng maayos. Ganun lang po. Wag na tayo manghimasok sa anong mga arrangement nila sa loob ng pamamahay, yung arrangement nila doon kung sinong matutulog at whatever o what's pala ka. Wag na natin pangunahan sila. Importante dito nakikita natin na hindi nagrereklamo si Dangdang, hindi napapabayaan si Dangdang, comfortable sila, nagkakasama sila magkakapatid. Sapat na po yun. And of course, dami inggit na naman, hindi na nagko-comment ang mga sponsor. Sabi pa nga dito, I think we will what Daddy Frankie will suggest about those siblings if that case does not matter. Whose room any of it cost. It purposely for all of them, including Lion. Len was more responsible sister too. Diba? Lahat talaga ng mga ka-idol, libre. Kasi nga, kung example, kung dumating si Len, dumating si Laika, kahit saan, pwede matulog kan Dangdang, pwede matulog sa malaking kwarto. Ganun lang po, hindi naman po yun mga kaya. Kaya huwag yung masamain. Kung yung mga magkapatid niya, doon pumili sa malaking kwarto. Malay natin, doon comfortable si Dangdang sa maliit na kwarto. Ang inano lang kasi silang nakakilala kay Dangdang. Hindi naman ibig sabihin na sinasamantala nila hanggang si Dangdang hindi makapag-imik na insina si Dangdang sila ang wala silang ganung pang-ugali. Kasi ang nakikita ko kung they are love Dangdang mahal nila si Dangdang, kaya wala akong nakikitang posibleng lukuhin nila yung kanilang kapatid punto por punto. Sabi na dapat po talaga kay Dangdang ang malaking kwarto sa mga anak niya. Marami talaga nagsasabi talaga na para talaga kay Dati Dangdang yung kwarto. Ganun lang po dun mga ka-idol. Sabi pa nga ni Jess, totoo naman dapat kay Dangdang isang kwarto kasi tatlo ang anak ni Ate Dangdang. May asawa naman si Laika, dapat doon siya tumira. Asahan yung kapag tapos na ang bahay show yan. Ayun lang akin lang na, wag na lang natin silang pangunahan mga ka-idol kung anong arrangement ang bahay nila. Mabait silang pamilya actually. Mabait si Tate. Siguro alam ni Tate, si Tate Rudolph will manage sa kanyang mga anak punto por punto. Nagtataka rin bakit hindi kay Dangdang yung kwarto na yon. Sana doon siya kasama ang mga anak niya.
Huwag na gawin story ang pamilya ni Tatay Rodolph. Si Laika ang lumapit kay Tatay para siya kay Ate Dangdang niya. Mabait ang pamilya na ito, kaya huwag mong gawa ng usap, mabagulo ka pa, ikaw ang magdaldal. Tumigil lang dahil mabait silang lahat. Ay para sa akin, wala naman po mga ka-idol. Sabi pa naman dito sa mga nag-comment, kung hindi nakialam ang DSWD, sana lahat ng mga alaga ni Daddy Frankie mapapaayos bago may uwi sa kanyang bahay. Naka-recover na sana, kaso papansin ang DSWD. Sabi naman dito, tama po kay Dangdang ang unang room kasama ang mga anak ni Ate Dangdang. So mga kaidol, so alam naman natin na marami talaga ng pinaglalaban. Marami talaga na mga supporters ni Daddy Frankie na pinaglalaban nila talaga na yung malaking kwarta para talaga yan kay Ate Dangdang, hindi para kay Laika. But para sa pamilya, hindi yun issue. Pero sa mga manunood, naging issue po ito. Dahil iniisip nila na siyempre alam naman natin na may kwento din si Daddy Frankie na ginagamit lang kapatid para sa pangangailangan ng nila, yung ganun. So nakikita naman natin dito mga ka-idol na si Laika naman hindi naman ganung way, hindi wala siyang ganung pang-ugali na gagamitin lang niya si Dangdang sa sariling kapakanan. Okay? Sobrang tuwa nga niya na nabigyan ng bahay. Simple lang ang hinihingi nila. But binigyan ito ni Daddy Frankie ng sapat at maayos. Mas more pa ang binigay sa kanilang mga hinihingi. Yun po. Kaya believe doon po si Daddy Frankie. Kaya nag-decide si Daddy Frankie na instead na flooring na lang, ayusin ang bubong, lahat na lang. At saka maraming nagmamahal din kay Ate Dangdang punto por punto. Sana wag gawang issue kung ang mga ganun kung saan sila natutulog, anong posisyon nila, wag na lang pansinin. Yun lang po alang-alang katahimik ng pamilya ni Ate Dangdang. Of course, ang kanyang pamilya, punto por punto. So hanggang dito na lang po tayo mga ka-idol. Again, sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog. Para sa akin po mga ka-idol, ang mission vision ni Kuya SMB, magkaisa magtulungan para maging solido-pulido Daddy Frankie's community sa tulong po ninyo. At nasa katwiran at nasa tama, ipaglaban mo. Alright, again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pack na pack and full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless. Mabuhay tayong lahat and I love you all.